Mapagpalang naman po sa ating lahat. Salamat po dahil narito kayong lahat. Nais ko po muna sanang magbigay ng isang maikling mensahe patungkol sa salvation, kaligtasan. Kaya maaari po ba sana pwede po. Sige po. Una po sa lahat, hindi na po ako magpapaligoy pa. Salamat po dahil meron kaming mga kamag-anak na galing sa malayo, mga kaibigan kami, mga kumaring Chesel, lahat, mga taga-Samet, taga-Rita, taga-Generally, na narito. At sa iba po pong mga tao narito, salamat po marami dahil narito kayo. Dahil ako, sa tingin ko po, ay tunay na dakila sa lahat. Napakahalaga po dahil ito ay para po sa ating lahat. Alam ko po na dito, masaya kung kasi nito, birthday ng ating mamangkin, si Camille, si Raso. Isa pong masayang araw po ito para sa kanila. Mga regalo. Pero ang ibig ko po sabihin sa ating lahat, na ang dakilang regalo ay galing po sa Panginoon. The great gift is coming to the Lord, sa ating pong Diyos. Nais ko po sabihin sa ating lahat na tayo po ay mayroong kinaharap na kapahamakan. Dingin po sa ating kaalaman, yan po ay nakasulat sa Romans 3:10 na ang lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo po lahat na naririto, aminin po natin at hindi, tayo po ay nagkasala, makasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya ang Diyos po, tayo po ng mga tao, wala po tayong kakayanan para po iligtas ang ating sarili. Kaya nga po, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para iligtas tayo sa ating kasalanan. Dahil po ang kasalanan ay may kaparusahan. Sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya alam po ng Diyos na tayong lahat ay sabihin na po natin mapupunta tayo sa dahil mayroon pong langit at impyerno. Sa impyerno po dahil sa ating kasalanan. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po ito paghihiwalay natin sa Diyos, ay hindi lang po ito yung kamatayan natin physical, kundi din po ito ay paghihiwalay natin sa Diyos. Lahat po ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya nga po, ang Diyos ang gumawa ng paraan dahil wala po tayong kayang gawin at wala po tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kaya ang Diyos po, ano po ang ginawa ng Diyos? Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, for God whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang ibig ko sabihin, ang ginawa po ng Diyos, ibinigay na po yung kanyang bugtong na anak, yung kaisa-isang niyang anak, para sa iyo, sa inyo, sa akin, para sa ating mga kasalanan. Nais po kasi ng Diyos na maligtas tayo, iligtas tayo sa kapahamakan. Alam po iba kundi sa impyerno. Sa impyerno po ay may mga apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Kaya alam po ng Diyos yung hirap na mararanasan natin. Kaya nga po siya ang gumawa ng paraan. Kasi sabi po sa Revelation verse 21, chapter 8, mula sa malaki, sa pagnanakaw, luya, lahat, ultimo, pati sa
pagsisinungaling. Ibig po sabihin, lahat po tayo, siguro, agree naman po kayo na walang sino man dito sa atin na hindi nakuhang magsinungaling. Hindi nakapagsinungaling mula bata, nagkaisip hanggang sa ngayon. Kaya po, alam po ng Diyos yung hirap na daranasin ng tao. Kaya nga po, siya ang gumawa ng paraan para tayo maligtas. Kaya nga po, nananawagan ng Diyos sa atin. Alam ko po na bawat isa rito ay may kanya-kanya po tayong reliyon. May kanya-kanya po tayong kinahaliban, pero hindi po ang reliyon natin ang pwedeng magligtas sa atin. Hindi po pwede ang ating mabubuting gawa ang siyang pwedeng magdala sa atin sa langit. Dahil, sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, by the grace we are saved through faith, not of ourselves. Hindi po sa ating sarili. Niligtas po tayo sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kaya po hindi sa ating mga gawa, dahil kung sa ating po mga gawa, pwede tayong magmalaki, pwede tayong magyabang. Kaya nga, sabi po sa chapter 9, kung kikita, tayo po, hindi po natin, tayo po ay hindi natin kayang pagyabang. Dahil magiging mapagyabang na tayo pagka sa mabubuting gawain. Pero, huwag niyo po akong ma-misinterpret na ang mabubuting gawa po ay kalooban ng Diyos. Pero, kaya po tayo naligtas, kaya po tayo gagawa dahil tayo po ay niligtas ng Panginoon. Hindi po tayo gagawa para maligtas. Kaya ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kung hindi ito ay kaloob, biyaya ng Diyos. Kaya sa mga naririto, sa ating mga kasama, mga kamag-anak na nanggaling po sa malayo, sa mga kaibigan kami, sa kumaring isa, sa kaibigan, at sa lahat po ng tao na naririto, inaanyayahan po kayo ng Diyos. Tanggapin niyo po siya bilang ating sagapagligtas. Ano po ang dapat natin gawin? Tayo po ay magsisi. At sampalatayanan po natin yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y pinako, namatay, nilibing, at sa ikatlong araw siya'y nabuhay. Kapag ating pong ginawa yun sa ating puso, ang sabi ng Diyos, tayo ay maliligtas. Kaya hindi po anumang ang ginagawa mo, lumuluhod ka man mula dito hanggang sa altar, anuman ang iyong ang pagsusumikap, lagi kang simba ng simba, pero kung wala kang Kristo sa puso mo, sinasabihin ko po, hindi po, tayo po ay hindi maliligtas. Kaya ang ating tagapagligtas po ay walang iba kung ang ating Panginoong Kristo lamang. Siya lang po at wala na iba. Salamat po sa inyo marami sa inyong pakikinig. Bago ko po ipag-pray ang ating debutant, si Russell, hiniling ko po na tumayo po tayong lahat. Atin po natin siyang panalangin. Sama-sama po natin panalangin ang dalawang may kaarawan ngayong araw na ito, ng mga po ito, nawa ay lalo pa sila pagpalain ng Diyos. Sige po, tayo po ay umuko at tumigil. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ito, sa oras na ito na panahon na binigay mo sa akin, Panginoon, upang mailahad, yung mga salita. Lord, dalangin ko na kumilos ka sa bawat puso na narito. Palambutin mo po ito. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaunawaan o naunawaan po nila yung mga narinig na salita mo, Panginoon. Ngayong hapon ito, dinudulog ko rin po sa iyo, magkapatid na may kaarawan ngayon. Si Russell po, salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang murang edad ay nalapit siya sa iyo, Panginoon. Nakilala kanya, Panginoon, Lord. Salamat po sa kabutihan mo sa kanyang buhay. Ingatan mo po siya palagi, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Lord, dalangin ko na huwag siyang malayo sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge na nagmula sa iyo, Panginoon. At kay Camille, Lord, nilapit ko po siya sa iyo. Siya po ay
18 taong karoon na niya, Lord, nalain ko na ikaw po yung patuloy na kikilos sa kanyang buhay, sa kanyang pagdadalaga, Panginoon. Nalain ko na higit sa lahat, manatili siya sa iyo, Panginoon. Hanapin ka niya lagi, Panginoon. Ikaw yung patuloy na kanyang panghawakan, Panginoon. Lord. Salamat po at dalahin ko rin na ingatan mo yung kanilang kalusugan, Panginoon. Bless mo po sila palagi, yung kanyang pamilya, palibasa, bagamat sila ay kulang, Lord. Naniniwala po ako, Lord, kapag ikaw nasa iyo, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo sila pababayaan. Salamat po. Si Russell po ay salamat po, ingatan po sila. At ngayong hapon ito, nais namin na Panginoon, ikaw po yung manguna sa gawain nito, magbigay kasiyahan sa bawat isa, at dalangin namin na pati na yung aming pag-salusaluhan, Lord, inilapit ko rin sa iyo, magkakaliwan, kapusugan, bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo marami. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.